Isang 20 oras na biyahe mula Singapore patungong O'Hare International, na may layover sa Taipei, ay halos mas masahol pa sa economy class. Kahit sa aking kaarawan, hindi ako naapektuhan ng pagbabalik sa Chicago para sa isang mahirap na pagpupulong sa aming International Stocks Head at Shares Trading Desk. Ang nag-aalala sa akin ay ang pag-asam sa naghihintay sa akin sa bahay. Lumapag kami pagkalipas ng 8:30 AM, at sumakay ako sa shuttle papunta sa kalapit na Chicago Sheraton Suites Hotel, matapos ay book ang kwarto noong nakaraang gabi. Handa na ito para sa agarang check-in. Pagkatapos ay lapag ang aking mga gamit, naligo ako at nagpunta sa gym. Nag-ehersisyo ako ng 1 oras, pagkatapos ay naligo ng mahaba at mainit, kasunod ng malamig na banlo upang lubos na magising. Sa kabila ng malamig na panahon ng Abril sa Chicago, tiniis ko ang lamig hanggang sa nangatal ang aking mga ngipin, pagkatapos ay nagpainit ako gamit ang mainit na tubig. Nag-aalis ng pagod, pumunta ako sa restaurant para sa isang American breakfast na namimiss ko sa loob ng maraming buwan. Pagkatapos kong ubusin ang pancakes, scrambled eggs, bacon, at sausage na binuhusan ng maple syrup, at 4 na tasa ng kape, nagtungo ako sa aking 10:30 appointment sa JP Morgan sa Dearborn Avenue. Sumakay ako sa elevator papunta sa 8 palapag, ipinakita ang aking ID, at inescort papunta sa isang maliit na conference room. Pinaghintay nila ako ng higit sa 17 minuto, kung saan hindi ako gumalaw ng kahit isang muscle. Mula sa aking mga biyahe sa Asia, natutunan kong huwag magpakita ng takot o kahinaan. Kalaunan ay pumasok sina Joe Rutledge, VP ng International Stock and Commodities Traders, at Samuel Young, ang aming corporate lawyer. Ang kanilang presensya ay nagpahiwatig na mayroong tatanggalin sa trabaho, at ako iyon. Adam, panimula ni Joe, nang walang handshake, na nagpapahiwatig sa akin na umupo. Nagsimula ang paghaharap. Anong nangyari sa Singapore? Tanong ni Joe. Ipinadala ka namin upang patatagin ang mga bagay, at inaprubahan mo ang isang $300 milyong pagbili ng isang bagong stock ng kumpanya na walang solidong datos. Oo sa ano? Namula ang kanyang mukha. Ipaliwanag. Nasa aking ulat. Ang CEO at management team ay nangunguna na may 200 taon ng karanasan. Ang proyekto, 50 taon sa paggawa, ay kinumpirma ng DELATE at KPMG. Ang aquaculture project ay technologically advanced at may tunay na potensyal. Kung gayon, bakit bumabagsak ang kanilang presyo ng share? Tanong niya. Nag-public ito sa $17 bawat share, at ngayon ay $9.55, at bumili ka pa. Oo, dahil babawi ito. Kung aabot ito sa $25, makikinabang tayo ng malaki. Joe, mayroon tayong 25% ng mga share, na ginagawa tayong pinakamalaking shareholder sa kumpanya, sagot niya. Dahil ang mga kakumpetensya ay short selling upang palubugin ang kumpanya o bilhin ito ng mura. Kailangan nating panindigan ang ating posisyon. Ito ay isang pagkabigo, sabi niya. Kailangan nating mag-trade sa tiwala at mapanatili ang isang positibong risk ratio. Nasa aking ulat ang lahat, pag-uulit ko. Ang iyong ulat ay wishful thinking, sabi niya. Inaprubahan ng konseho ang aking rekomendasyon, tapos ka na. Inalok ako ni Samuel ng 3 buwang sweldo at halos 30 araw ng naipong bakasyon, na umabot sa halos 5 buwang bayad. Ni-cash in din nila ang aking stock options, na nagdala ng aking kabuuang payout sa halos $800,000, ngunit iniwan ako na may dungis na reputasyon at madilim na mga prospect sa trabaho. Pagsapit ng 2 AM, nilagdaan ko na ang lahat ng mga form, inilipat ang aking 401k sa isang IRA, ibinalik ang lahat ng mga materyales ng kumpanya, at inescort palabas. Nakatayo sa sidewalk na may walang laman na satchel, naramdaman ko na baka ako bumagsak. Nagmadali akong sumakay ng taxi pabalik sa hotel, iniisip na pinapanood ako ng mga estranghero na mamatay sa kalye. Sa aking kwarto,
Naghalo ako ng whiskey sa 7-Up sa yelo, isang kalapastanganan na kailangan ko. Umupo ako para mag-isip. Sa edad na 42, masyado pa akong bata para magretiro, ngunit hindi sigurado kung kaya ko pang magsimulang muli. Nagpasya ako na kailangan ko ng lakas ng loob. Bumili ako ng bagong laptop, nag-install ng mga kinakailangang software, at nagsimulang magtrabaho. Naglipat ako ng $50,000 mula sa savings at nag-liquidate ng ilang investments. Naghahanda na ilipat ang mahigit $1,200,000 sa isang offshore trading account na tinatawag na Blue Sky International. Pagsapit ng 9 a.m., nag-order ako ng hamburger at beer mula sa room service. Ang aking telepono ay patay na sa loob ng 36 na oras. Pagod, nagpasya akong magpahinga, manood ng balita, at iwasan ang pagharap sa lahat. Sa kalaunan, tinamaan ako ng jet lag, at nakatulog ako. Kinabukasan, nagkaroon ako ng maagang almusal at binuksan ang aking telepono. Binaha ito ng mga mensahe, tulong dad. Nagkakaroon ng breakdown si mom, mula kina Dean at Katie, anong nangyayari kay Jean, mula sa aking ama, birthday wishes, mula sa mga magulang ni Jean, mga anak ko, at Team Singapore, ngunit walang mula kay Jean. Parang hindi ako umiiral. Sumakay ako sa 8:30 flight papuntang Springfield at dumating sa bahay na may gulo. Ang sala ay isang gulo, na may mga laro, soda cans, at mga plato sa lahat ng dako. Barado ang lababo sa kusina, at umaapaw ang dishwasher at basurahan. Tambak ang laundry room ng mga maruruming damit. Gumugol ako ng 3 oras sa paglilinis at pag-aayos. Napansin ang 2 walang lamang bote ng alak na may iba't ibang lipstick marks sa sala. Kailangan ng sariwang bedsheet at bentilasyon ang aming silid tulugan. Marumi ang mga silid ng mga bata ngunit bahagyang mas maayos. Sa wakas, pumunta ako sa aking opisina upang tingnan ang Southeast Asia Aquaculture stock. Bumagsak ito sa $9.37, halos 2 puntos pababa para sa araw na iyon. Ngayon na ang oras upang makita kung mayroon akong lakas ng loob na pumasok sa merkado. Tinawagan ko ang aking ama. Namatay ang aking ina 5 taon na ang nakalilipas dahil sa cancer sa suso. Pinag-usapan namin si Jean. Sinabi niya na tila malungkot at depressed siya kamakailan, nasira ang puso ng walang malinaw na dahilan. Sinuri ko ang aming mga transaksyon sa bangko at mga mensahe sa home phone ngunit wala akong nakitang hindi pangkaraniwan. Pagkatapos magtiklop ng mga damit, naghanap ako ng mga pagpipilian sa hapunan at kakaunti ang nakita. Muli kong ikinabat ang baterya sa aking Audi A6, pinaandar ito, at pumunta sa supermarket para bumili ng mga grocery para gumawa ng Thai green curry at jasmine rice. Pinakuluan ko ang bigas na may tubig, gata, at luya para sa lasa. Igisa ko ang mga hiwa ng manok na may zucchini, Asian eggplant, lemongrass, bawang, Asian basil, at cilantro. Nagdagdag ako ng gata, green curry paste, lime zest at juice, fish sauce, at kaunting asukal. Pinalamutian ko ang ulam ng mga spring onions, coriander, at basil leaves, inihanda ang mesa, at nagbuhos ng beer. Dumating si Jean, at tumakbo sa loob ang mga bata, tuwang-tuwa na makita ako. Niyakap ko at hinalikan sila, sinasabi sa kanila kung gaano ko sila nami-miss. Umiyak si Katie sa aking mga bisig, at si Dean, na mas tahimik, ay niyakap din ako. Pinanood kami ni Jean na may mapangaraping tingin, pagkatapos ay hinalikan ako ng marahan. "Welcome home, Adam," sabi niya nang walang gaanong sigla. "Ang bango niyan." "Ano iyon?" "Thai green curry," sagot ko. Nagtaka sina Dean at Katie. "Ang bango," sabi ni Dean, na muling yamakap sa akin. "Maglinis kayo para sa hapunan," utos ni Jean. Pagkatapos, niyakap at hinalikan niya ako. "Mukhang pagod ka, Adam. Bakit ka bumalik ng ganito kaaga?" "Tinanggal ako sa trabaho," pag-amin ko. Namula siya, nag-aalangan sa mga salita. May isip tayo."
Ngunit paano ka? Tila malayo siya, mas katulad ng isang kakilala kaysa sa aking asawa. Okay ka lang ba? Trabaho lang, sabi niya, sinusubukang ngumiti. Bumababa ang merkado, at maraming pressure sa ikinumpas niya para ipakita ang lawak ng pressure. Bumalik ang mga bata, at nagtipon kami para sa hapunan. Inihain ko ang pagkain, nagbuhos ng alak para kay Jean at sa akin, at si Dean ay may Mountain Dew, habang si Kathy ay may tubig. Magkasama kaming kumain sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na buwan. Nagbahagi ako ng mga kwento tungkol sa Singapore at mga aktibidad sa team building tulad ng dragon boat races at combat archery. Pagkatapos ng hapunan, sinurpresa ako ni Nadine at Kathy ng isang nakabalot na regalo. Happy birthday, Dad, sabi nila, na nagdala ng luha sa mga mata ni Jean. Hinalikan ko ang aking mga anak habang bumulala si Jean. Oh my God, Adam. Pasensya na, nakalimutan ko. Lumaban ako sa pagpapaalala sa kanya ng gold diamond earrings na nakuha ko para sa kanyang kaarawan at tumutok sa mga bata. Binuksan ko ang aking regalo, isang brothers-in-arms set. Gusto ko ang palabas na iyon at palaging gusto ko ang CD collection. Hinalikan ko muli ang mga bata. Tumugma ang aming mga ngiti, tumutugma mula sa kagalakan ng pagbibigay at pagtanggap. Si Jean, na nahihiya at nagsisisi, ay nangakong bibigyan ako ng regalo sa susunod na araw. Hindi mo kailangang gawin, sabi ko. Ang makasama ang aking pamilya ay ang kailangan ko lang. Yamakap muli si Nadine at Katie sa akin, na sinasabing, "Love you, Daddy." Nag-usap kami sa mesa ng higit sa 1 oras, ngunit sa kalaunan, kailangan ng gawin ng mga bata ang kanilang takdang aralin habang naglinis kami ni Jean ng kusina. Anong nangyayari, Jean? Hindi ka ang iyong sarili. Nag-alangan siya, pagkatapos ay inamin, hindi ko alam, Adam. Depressed ako. Palagi kang naglalakbay ng sobra, at ang huling pagkakataon ay masyadong matagal. Halos hindi tayo nabubuhay sa parehong buhay. Tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Nawawala ako. Niyakap ko siya, at pagkatapos ng ilang paglaban, hinayaan niya akong yakapin siya habang marahan siyang humihikbi. Tama siya. Pinanatili ako ng aking trabaho sa loob ng maraming taon. Sumang-ayon kami na gumawa ng mga sakripisyo para sa maagang pagreretiro, ngunit nagdulot ito ng pinsala. Iminungkahi ni Jean na gumugol ako ng oras kasama ang mga bata. Tinulungan ko si Katie sa kanyang takdang aralin, ginawa ko rin kay Dean, pagkatapos ay itinulog si Katie. Ipinagtapat ni Dean, hindi okay si Mom, Dad. Umiiyak siya at hindi gaanong ginagawa sa bahay. Sa tingin ko nagkakaroon siya ng nervous breakdown. May mga luha sa kanyang mga mata. Pakiayos, Dad. Tumango ako, kahit wala akong ideya kung anong gagawin. Habang bumababa ako, narinig ko si Jean sa telepono. Bigla niyang tinapos ang tawag nang makita niya akong nanunood. Sino iyon? Tanong ko. Isa sa mga babae mula sa opisina, sagot niya, na nagpapakita ng pagtutol. Tila galit siya ngunit ayaw pag-usapan ito. Pagod, sinuri ko ang Singapore Stock Exchange. Nag-tech trade ang CA sa $9.90, isang bahagyang pagtaas. Umakyat ako sa itaas, naghintay kay Jean na matapos sa banyo, pagkatapos ay naghanda para matulog. Nang abutin ko siya, nanigas siya, ngunit pagkatapos ay sumandal siya sa akin. Please yakapin mo lang ako, bulong niya. Niyakap ko siya ng matagal, nararamdaman na mayroong mali. Ito ba ay ang mahabang paghihiwalay? Nahulog na ba siya sa pag-ibig o umibig sa iba? May sakit ba siya? Ang mga iniisip na ito ay umikot hanggang sa tuluyan akong nakatulog. Nagising ako ng 4:30, nakaramdam ng pagod at sakit. Nagpunta ako para tumakbo at nagplanong bumili ng melatonin para i-reset ang aking body clock. Pagkatapos ng 1 oras, bumalik ako at natagpuan si Jean na wala. Nag-iwan ng mensahe na nagpapakiusap sa akin na pakainin ang mga bata at dalhin sila sa paaralan. Sinuri ko ang aking bank account,
nakita na na-clear na ang pera mula sa JP Morgan, at inilipat ito sa aking offshore account. Sinuri ko ang mga share ng CA, na nag-tech trade na ngayon sa $8.99, na dahan-daang bumababa. Kailangan kong pumili sa pagitan ng pag-aayos ng aking kasal o pagseguro sa aking kinabukasan sa pananalapi. Kaya ko bang gawin ang pareho? Gumugol ako ng oras kasama si Nadine at Kathy, nagtatanong tungkol sa kanilang mga aktibidad habang wala ako. Binanggit nila ang paggugol ng oras kasama ang boss ni Jean, si Anthony Miller, at ang kanyang anak na babae, si Evelyn, na gumagawa ng mga bagay tulad ng miniature golf at mga pelikula. Napansin ni Dean ang aking pag-aalala at ipinagtanggol ang oras na ginugol kasama si Evelyn, na sinasabing parang isa silang malaking masayang pamilya. Tiniyak ko sa kanila na natutuwa ako na nag-enjoy sila at nagmungkahi ng bakasyon sa tag-init. Tuwang-tuwa sila, at niyakap at hinalikan ko sila bago ihatid sa paaralan. Pagkatapos ay tinawagan ko si George Tales, ang aking dating mentor, upang pag-usapan ang aking sitwasyon. Si George, na rehistradong broker pa rin, ay sumang-ayon na suriin ang CA prospectus na ipinadala ko sa kanya mamaya. Huminto ako sa isang pharmacy malapit sa Street, John's Hospital at nakita sina Jean at Evelyn Miller na umaalis sa ospital, na mukhang nababagabag. Tila malalim ang kanilang koneksyon sa kanilang kalungkutan. Nagtaka ako kung si Jean o Evelyn ay may sakit, o kung nagluluksa sila sa isang mutual acquaintance. Iniwan ako ng tanawin na hindi mapakali, ngunit nagpatuloy ako sa aking mga pagpupulong. Sa aking unang pagpupulong, sinabi ni Julian Knowles na tinalakay niya ang CA investment sa kanyang club. Sa pangalawa, mabilis na sumang-ayon si Aaron Goldstein na mamuhunan ng $10 milyon pagkatapos ng papeles. Tumawag si George, na sinasabing mayroon siyang mga interesadong mamumuhunan, at nagkasundo kami sa isang sliding commission structure. Pagkatapos ay tinawagan ko ang aking ama upang talakayin ang CA opportunity, at nagpasya siyang mamuhunan ng $100,000, nang ipaliwanag ko ang pag-uugali ni Jean. Iminungkahi niya na kahawig ito ng isang taong nagluluksa. Itinuring namin ang kanyang mga magulang at kapatid, isinasaalang-alang ang kanyang mga pinsan ay malayo. Pagkatapos ay ibinigay sa akin ni Dad ang numero ng isang private investigator na ginamit nila para sa mga kaso ng insurance fraud. Umuwi ako, tinawagan ang aking mga kontak sa Singapore at Southeast Asia para sa mga update, at muling nilikha ang risk assessment profile para sa CA. Ang mga resulta ay tumugma sa aking ulat, rational numbers, isang solidong management team, at isang early stage project. Mahalaga, namuhunan ang management team ng sarili nilang pera, na nagpapalakas sa aking posisyon. Handa na ang lahat para magbukas ang SGX, at magsisimula akong mag-trade. Habang naghihintay, nakipag-ugnayan ako sa isang private investigator, si Clarence Williams, na may mabagal na Southern accent ngunit isang matalas na isip. Kinailangan niya ang $5,000 advance at magsisimula sa susunod na araw. Uminom ako ng kape, naghihintay na lumipas ang oras. Umuwi si Nadine at Kathy ng huli mula sa sports practice, at gumugol ako ng oras kasama sila ngunit ipinaliwanag ang aking mahalagang negosyo. Dumating si Jean, na mukhang pagod ngunit mas determinado. Bumili ako ng Chinese food pag-uwi. Sabi niya, na humalik sa akin sa pisngi. Nagtratrabaho ka ba, honey? Walang nagmula sa kanyang mga magiliw na salita, kaya hindi rin ako sumagot. Kailangan kong magtrabaho mamayang gabi mula mga 7:00, okay. May regalo ako para sa iyong kaarawan, sabi niya, na iniabot sa akin ang isang maliit, nakabalot na regalo. Ang card ay nakasulat, Happy Birthday Adam, Love Jean. Sa loob ay isang bote ng Hugo Boss aftershave. Nagpasalamat ako sa kanya, at hinalikan niya ang aking tuyong mga labi. Magkasama kaming kumain bilang isang pamilya. Nagkwento si Nadine at Kathy tungkol sa kanilang araw. Binanggit ni Jean ang ilang pagbabago sa aking pagkawala, tulad ng kanyang boss, si Anthony Miller,
na ginawang isang tirahan para sa mga inabusong teenager ang kanyang bahay. Nagulat ako, dahil akala ko mas country club type siya. Sinimulan ito ng kanyang asawa, si Lynn, bago siya namatay, sabi ni Jean. Dati siyang gumagamit ng mga bakanteng bahay na pagmamay-ari niya, ngunit ngayon ay gusto niya ng permanenteng establishmento. Bakit ngayon? Tanong ko. Naging impassive siya. Ngayon ay nagpakita ang oportunidad, sabi niya, na tumango. Magandang ideya iyan. Kailangan iyan sa Springfield, sabi ko, na nakangiti. Ngumiti siya pabalik, at magkasama kaming naglinis. Sa kabila ng aking kaaya-ayang ekspresyon, nararamdaman ko na may itinatago siya. Pagkatapos maglinis, sinabi ko sa kanya na pupunta ako sa aking opisina upang magtrabaho. Sa isang oras bago magbukas ang trading sa Singapore, umupo ako sa aking mesa, iniisip ang aking kasal at sinusubukang panatilihin ang aking katinoan. Kami ni Jean ay dating magkatugma sa lahat ng paraan, ngunit ang nakaraang ilang taon ay naging mahirap dahil sa madalas kong paglalakbay. Karaniwan, nagpaplano kami para sa aking pagbabalik, na humahantong sa maraming honeymoons, ngunit hindi sa pagkakataong ito. Nagalit ako sa sitwasyon. Sa Singapore at South Asia, maraming kababaihan ang naghahanap ng mga relasyon sa mga dayuhang lalaki para sa iba't ibang dahilan, at araw-araw akong binabati. Gayunpaman, tinanggihan ko sila dahil kasal ako sa isang babaeng mahal ko. Ngunit ang mga kamakailang pangyayari ay nagpatanong sa akin sa aming relasyon. Sa pagmumuni-muni sa anumang mga babala, napagtanto ko na bukod sa isang pagkasira ng komunikasyon sa nakalipas na ilang linggo, wala gaanong. Ngunit ngayon kailangan kong tumuon sa trabaho. Nang magbukas ang Singapore market, nag-tech trade ang CA sa $8.49 sa mahigit $30 milyon na ipupuhunan, maingat akong nagsimulang bumili ng mga stock. Sa kabila ng aking mga pagbili, patuloy na bumabagsak ang presyo habang sinusubukan ng mga mamumuhunan na ibenta ang kanilang mga share. Hinala ko na itinapon ng aking dating kumpanya ang mga share. Patuloy akong bumibili, inaasahan na magpapatatag ang presyo, ngunit bumagsak ito sa $5.61 sa aming $30 milyon. Bumili kami ng mahigit 10% ng mga share, na nagpapahintulot sa amin na magtalaga ng isang tao sa board of directors. Tinawagan ko si George, at nagdiwang kami sa whiskey, isang 18-year-old na JP Visor para sa akin at isang 10-year-old na Bully Bourbon para kay George. Ang aming mga pagbili ay humikayat sa iba pang mga mamumuhunan na bumili sa bargain price, at sa oras na mag-log off ako, ang presyo ay umakyat sa $8.72, na nag-iiwan ng mga short sellers. Halos 2 AM mabilis akong naglinis at nagtungo sa kama, sa wakas ay nahimatay mula sa mga melatonin pills. Kinabukasan, nagising ako ng huli. Tinatapos na ni Nadine at Kathy ang almusal, at si Jean ay nasa telepono, na sinasabing, "Time is of the essence." Tinapos niya ang tawag nang makita niya akong nanunood. Nagkibit balikat si Jean at nagbuhos sa akin ng isang tasa ng kape. "Siguro gabi ka natulog." Tumango ako, humihigop ng aking kape. "Naging maayos ba ang trade?" Ginaya ko ang kanyang kibit balikat, na pinapanatili ang aking mga alalahanin tungkol sa CA sa aking sarili. "Maaga pa. Kailangan nating maghintay at tingnan." "Okay." Hinalikan niya ako sa pisngi. "Mukhang pagod ka. Ako na ang maghahatid sa mga bata sa paaralan." Umalis siya, sumisigaw kina Dean at Kathy. Sumigaw sila, "Bye," at "Love you, Daddy," habang umaalis sila. Nagbuhos ako ng isa pang tasa at nagtungo sa aking opisina, natutuwa na makita na nagsara ang stock sa $10.14 pagkatapos ng isang late rally. Oras na para patatagin ang stock malayo sa mga hostile games. Naghilamos ako ng mukha at nagsimulang mag-email at tumawag. Una kong sinuri ang Miller Real Estate website. Isinusulong nito ang kanyang Social Responsibility Program, New Horizon House, na tumutulong sa mga troubled teens. Nakita ko ang Facebook ni Anthony Miller, puno ng mga larawan ng mga kotse, bakasyon,
at isang kamakailang larawan ng corporate event kasama si Jean na hawak ang kanyang kamay, nakatingin sa kanya sa halip na sa photographer. Nakakatuwa ngunit hindi tiyak. Ang Facebook ni Jean ay halos mga lumang larawan ng pamilya na walang gaanong kamakailan. Ipinakita ng Facebook ni Evelyn ang maraming larawan kasama si Jean sa paglipas ng mga taon, ang ilan ay kasama rin si Anthony, ngunit walang hindi naangkop. Ang kanyang mga kamakailang post ay cryptic tungkol sa buhay at mga panalangin. Tinawagan ko si Clarence Williams upang pabilisin ang investigasyon, ngunit sinabi niya na kakailanganin ng oras. Tinawagan ko ang aking ama, na nagpayo na huwag magmadali sa mga conclusion at hayaan ang mga eksperto na humawak nito. Sinabi niya sa akin na maging pasensyoso. Nalilito ako. Dapat ko bang subukang ayusin ang aking kasal, na nanganganib ng higit pang sakit kung ako ay nilalaro, o huwag gumawa ng anuman at pagsisihan ito sa ibang pagkakataon. Tumawag ako sa isang abogado, na nagpayo na ang pag-aayos ng kasal ay karaniwang mas mahusay kaysa sa diborsyo. Mayroon pa akong isang ideya. Nakipag-ugnayan ako sa isang dating kasamahan ni Jean, si Chad, na may utang na loob sa akin. Sumang-ayon siyang magkita para sa tanghalian sa Red Robin. Pumasok siya, na nagmukhang realtor sa kanyang golf shirt, chinos, at dockers. Pagkatapos ng maliit na usapan tungkol sa mga burger, nagsimula ako sa negosyo. Kaya, nanghuhuli ka ng impormasyon, Adam. Tumawa si Chad. Sinusubukan kong maunawaan ang isang bagay tungkol sa M. Mayroong bagay na gumugulo sa akin. Seryoso si Chad. Nagbago ang lahat nang mawala kay Tony ang kanyang asawa sa cancer. Nawala siya sa kanyang drive sandali, ngunit pumalit ang kanyang anak na babae, at sa kalaunan ay nakahanap siyang muli ng kanyang lakas. Tiningnan niya ako ng mapanuri. Ang iyong asawa, naging malapit siya sa kanya, madalas na tinutukoy bilang kanyang office wife. Sinenyasan ko siya na magpatuloy, masikip ang aking lalamunan. Wala akong nakitang hindi naangkop, ngunit maaaring maging malupit ang tsismis sa opisina. Naggugol ng maraming oras sina Tony, Evelyn, at iyong asawa, ngunit hindi ka gaanong nasa bahay, hindi ba? Nagkibit-balikat ako. Pinag-usapan namin ito nang hindi nagdaragdag ng anumang bago. Paalis na sana si Chad nang may maalala siya. Alam mo bang may tsismis na may cancer si Anthony? Nagpaalam kami, at tinawagan ko ang St. John's Hospital, humihingi ng silid ni Anthony Miller. Nasa oncology ward siya. Nagbayad ako para sa tanghalian at umuwi na may maraming iisipin. Nang gabing iyon, lumabas ako na may whiskey at isang shyboard. Sumama si Jean sa akin na may isang baso ng alak. Pwede ba tayong mag-usap, Adam? Sige. Pumunta ka sa website ng M, bintang niya. Bakit importante? Bakit ka pumunta sa website ng kumpanya, at sigurado ako na tiningnan mo rin ang mga Facebook page ng lahat. Tinitigan niya ako ng masama, hinahamon akong makipagtalo. Matagal na kaming kasal para malaman ko ang mga senyales. Ano ba ang inaasahan mong makita? Ang nakita ko. At ano yun? Bakit mo ako tinatanong, Jean? Hindi pribado ang social media. Tumawa ako, at siya'y namula. Sabi ni Evelyn, tiningnan mo raw ang Instagram niya. Talaga? Oo, pilit niyang kumalma. Bakit ka ba nagkakaganyan? Paano? Nagkakaganyan. Bakit? Bumuga ako ng usok sa direksyon niya. Alam kong galit na galit siya doon. Iwinasiwas niya iyon, natapon ang alak sa blusa niya. Please, tumigil ka. Adam, umiiyak na sabi niya. Karaniwan, yayakapin ko siya, pero hindi sa pagkakataong ito. Bakit ka umiiyak, Jean? Ikaw ang nagpapagulo sa akin. Nakakabahala ang pag-uugali mo. Adam, lumakas ang boses niya, pero bumuga pa ako ng usok. Sino ka ba? Tanong ko. Nahirapan siyang magsalita. Ako ang asawa mo. Adam Carter, yun ako. Umatras ako ng humingle siya at tumakbo papasok ng bahay. Inubos ko ang inumin ko at pumunta sa opisina ko. Tumataas ang stock ng CA sa $11.92,
Nagkasundo kami ni George na trendy yun, hindi spike. Binantayan ko ang merkado, napansin kong ang CA lang ang may malaking pagtaas. Inamin ng isang miyembro ng JP Morgan team na ibinenta nila ang kalahati ng stock sa 50 cents sa bawat dolyar. Iminungkahi ng dating boss ko, si Joe Rutledge, na itago ang natitira dahil mukhang positibo ang trend. Tumawa kami. Ipinahiwatig niya na maaaring kunin ulit ako ng JP Morgan at sisantehin si Rutledge. Nang gabing iyon, natulog ako sa sofa sa opisina ko. Kinabukasan, nakita kong nagsara ang CA sa $13, nagpatuloy ang trend, at dinobol ng mga investor namin ang pera nila. Kung umabot ito sa $25, makakakita kami ng 300% na tubo. Naghanda ako ng almusal, uminom ng kape, at tinawag ang mga bata para kumain. Binabalewala si Jean buong umaga. Pagkatapos ihatid sila sa eskwela, pumunta ako sa gym at pagkatapos ay sa IHOP para sa late breakfast. Tumawag ako at may okay. Nagdagdag ako ng bantas at gumawa ng mga pagwawasto para mapabuti ang pagiging madaling basahin. Tandaan na ang ilang istruktura ng pangungusap ay medyo magulo pa rin, ngunit nakatuon ako sa kailanawan at pagiging tama ng gramatika. 2 oras na pagpupulong kasama si George. Pag-uwi ko, napag-usapan namin ang pagbubukas ng isang combined brokerage na may mga opisina sa Springfield at Chicago. Si George ang gagawa sa istruktura at equity, habang ako ang gagawa ng market plan. Ginagawa ko ang plano nang dumating si Jean na mag-isa. Iniwan ko sina Kathy at Dean sa Becker's para sa magdamag. Kailangan nating mag-usap. Ibinuhos niya ako ng bourbon at ang sarili niya ng isang baso ng wine. Umupo kami sa living room, at hinintay kong siya ang unang magsalita. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mong ginagawa ko habang wala ka, Adam. Wala pa akong iniisip. Well, napakawalang galang at pangit mo sa akin. Yan ba ang nararamdaman mo? Tinaasan ko siya ng kilay. Walang galang. Tumango siya, pagkatapos ay humingi ng tawad. Wala ka na sa bahay. Para tayong 2 estranghero. Kaya, pagkatapos ng 17 taon, estranghero tayo dahil wala ako sa loob ng 4 na buwan. Walang halaga ang lahat ng Skype, text, at tawag sa telepono. Malaki ang pressure sa akin, at malayo ka. Pinahid niya ang kanyang mga luha. Pero asawa kita, at asawa mo ako, at yun lang ang mahalaga. Tumayo siya at umalis. Umupo ako doon at sumisip-sip ng bourbon ko, nagtataka kung nawala na ba siya sa katinuan. Narinig ko siyang nasa telepono, pagkatapos ay ang bulong-bulungan ng tubig mula sa bathtub. Maya-maya, bumaba siya suot ang isang kulay abo na damit, itim na sapatos, at isang kwintas na perlas na binili ko sa kanya. Mag-shower ka at magbihis, sabi niya. Magpapareserve ako sa Chesapeake Seafood Restaurant. Naghanda ako sa loob ng 15 minuto, binabalewala ang hinala ko na nasa telepono ulit siya. Sa restaurant, nag-order siya ng gin and tonic, at ako naman ay nag-order ng Singapore Ginsling. Nag-usap kami tungkol sa mga bata sa ibabaw ng Chardonnay at appetizers. Mukhang hindi siya nag-aalala tungkol sa pagkawala ko ng trabaho. Isa ka sa pinakamatalinong taong kilala ko, Adam. Naniniwala akong makakahanap ka ng trabaho agad. Nginitian niya ako. Wala siyang ideya na nakasalalay sa CA ang kinabukasan namin. Pumaganda ang gabi habang pinag-uusapan namin ang mga kaibigan, magulang, at mga pang-araw-araw na paksa. Nang dumating ang aming mga main course, nag-order ako ng Captain's Platter, at lobster naman siya. Inilibre niya ako ng wine, at nasiyahan kami sa isa't isa. Kung mayroon siyang affair, naitago niya itong mabuti. Tinapos namin ang aming pagkain at umuwi. Nagising ako sa amoy ng kape at bacon. Nagluluto si Jean ng almusal, scrambled eggs, bacon, at English muffins. Kumain kami ng sama-sama, pinag-uusapan ang mga gawain sa bahay. Pagkatapos ng almusal, pumunta siya para sunduin sina Dean at Kathy. Nasa likod bahay ako nang tumunog ang telepono ko. Si Clarence Williams iyon.
Pwede ka bang magsalita? Tanong niya, at lumubog ang puso ko. Nagplano kaming magkita sa isang coffee shop sa downtown. Iniwan ko ang trabaho ko, naglinis, at nakipagkita sa kanya. Kumaway siya nang makita niya ako. Hindi siya katulad ng inaasahan ko. Hindi tulad ng mga detective sa TV. Isa siyang maliit, walang dating na lalaki, hindi tataas sa 5 feet 5 inches, payat, kulay abo ang buhok, at kalbo. Nakasuot siya ng madilim na pantalon, shirt, at isang lumang sports jacket, at pati ang kanyang mga sapatos ay mukhang galing sa Walmart. Malamang na nagmamaneho siya ng Toyota. Gayunpaman, ang kanyang high-end na cellphone ay hindi tugma sa kanyang panlabas na anyo, at ang kanyang matatag na pakikipagkamay ay nagpapakita ng kanyang tunay na pagkatao. Dumiretso siya sa punto. Mr. Carter, hindi namin nahuli ang iyong asawa sa isang hotel o sa anumang lihim na pagpupulong, sabi niya, itinataas ang isang kamay para pigilan akong makasabat, ngunit mayroon kaming sapat na katibayan na nagkakaroon siya ng affair sa kanyang boss, si Anthony Miller, sa loob ng hindi bababa sa 2 taon. Lantarang sikreto iyon sa opisina. Alam at pinapadali ito ng kanyang anak na babae, si Evelyn. Madalas iwan ng iyong asawa ang mga bata sa mga kaibigan para makasama siya sa mga weekend kapag wala ka. Tumama ng husto ang mga salita niya, at bumilis ang tibok ng puso ko. Hinawakan ng mahigpit ng mga kamay ko ang mesa na para bang inaatake ako sa puso. Nakakawasak marinig ang katotohanan mula sa isang estranghero. Nagpatuloy si Clarence, pero halos hindi ko siya marinig. Na-diagnose si Miller na may aggressive pancreatic cancer at mayroon na lamang ilang buwan para mabuhay. Ano? Tanong ko, sinusubukang eye proseso. Sumasailalim siya sa therapy, pero hindi ito gumagana. Mayroon siyang metastatic pancreatic cancer. Kinumpirma nito ang ipinahiwatig ni Chad. Biglang nagkaroon ng saysay ang pag-uugali ni Jean. Nagluluksa siya sa lalaking mahal niya at sinusubukang harapin ang kanyang nalalapit na pagpanaw. Ibinahagi ko ang aking mga iniisip kay Clarence, nangangailangan ng isang taong mapagsasabihan. Kinumpirma ng susunod na mga salita ni Clarence ang aking unang impresyon ng kanyang lalim. Sinusubukan madalas na paliitin ng mga manloloko ang kanilang mga aksyon sa pamamagitan ng pagsasabing pisikal lang iyon, ngunit walang katuturan iyon, Mr. Carter. Nakatuon sila sa relasyon. Kailangang makaramdam ang mga babae na minamahal sila. Ang pangmatagalang affair ay higit pa sa pisikal na pakikipag-ugnayan, kabilang dito ang pagbabahagi ng mga karanasan, pag-asa, at pangarap. Bumubuo sila ng personal na wika at binibigyang katwiran ang kanilang mga aksyon sa pamamagitan ng paghahanap ng mga pagkakamali sa kanilang asawa. Nawasak ako. Ang asawa ko ay may relasyon sa ibang lalaki, ibinibigay sa kanya ang kanyang buong atensyon at tinatamasa ang magagandang panahon ng walang mga pasanin ng pang-araw-araw na buhay. Ibinigay niya sa kanya ang excitement na kulang sa aming kasal. Nag-usap pa kami at nagkasundo na ihinto muna ang investigasyon habang pinag-iisipan ko ang aking susunod na mga hakbang. Pagkaalis niya, umupo ako at pinagnilayan ang buhay ko. Isang bagay ang malinaw, tapos na ang kasal ko. Ang ideya ng pananatiling magkasama para sa mga bata ay hindi na makatwiran. Sa kabila ng hirap harapin, alam kong maraming mga bata sa US ang nakatira sa hiwalay o diborsyadong pamilya, at hindi magiging iba ang sa akin. Sumipsip ako ng nanlalamig kong kape, nakakaramdam ng tunay na sakit sa loob. Magbabayad sina Jean at Miller para dito. Sinubukan kong pigilan ang aking mga emosyon. Hindi makakatulong ang galit, sakit, at paghihirap. Binalikan ko ang aking trabaho sa Far East, kung saan tiningnan ng mga old-style executive ang negosyo at buhay sa mga tuntuning multigenerational, katulad ng mga Southern European. Kapag naglaban ang dalawang pamilya, walang reprieve hanggang sa mapuksa ang isa. Pero hindi ako leader ng triad o boss ng mafia. Isa lang ordinaryong lalaki na namumuhay ng ordinaryong buhay. Wala akong superpower o mga omnipotent na kaalyado.
Humingi ako ng karagdagang kape at pinagnilayan kung paano maghayganti sa isang naghihingalong lalaki. Para kay Jean, simple lang iyon, kunin ang lahat ng pinapahalagahan niya. Una, kailangan kong harapin si Miller. Hindi siya kasal sa akin, pero hindi niya iginalang ang kasal at pamilya ko. Muling sumiklab ang galit ko. Sa trabaho, ipinahayag ng mga psychological evaluation ang dalawang katangian. Ako ay risk-averse at matigas ang ulo hanggang sa punto ng intransigence. Nagtulak sa akin ang mga katangiang ito ngayon. Gagantay ako anuman ang mga kahihinatnan at hindi sisuko hanggang sa matalo ang isang panig, kahit na ako pa iyon. Nagsimulang mabuo ang isang embryo ng isang plano. Tinawagan ko si Clarence at hiniling sa kanya na hanapin ang mga babaeng may problema na tinulungan ng mga Miller. Isa na namang pangingisda iyon. Pero malaki ang puntirya ko. Noong 2014, sa isang paglalakbay sa Kenya, sumali ako sa isang lokal na team para sa deep sea fishing sa Indian Ocean. Nalaman ko na para makahuli ng marlin, kailangan mo munang hamuli ng maliliit na isda tulad ng bonito, gamitin ang mga iyon bilang live bait, at pagkatapos ay hulihin ang marlin. Ang aral na iyon ang nagbigay sa akin ng plano. Umuwi ako, gumawa ng mga breathing exercise para kumalma, at nagpanggap na katulad ng dati ang mood ko. Wala si Jean sa bahay, kaya tinapos ko ang aking mga gawain. Maya-maya, bumalik siya kasama si Nadine at Kathy, at nag-ihaw kami ng mga steak at mais, gumawa ng coleslaw, at nagpainit ng mga baget. Ginugol ko ang araw bilang isang mapagmahal na ama at asawa, pero sa loob-loob ko ay isa akong cynical na tanga. Nagpasya si Cynical Adam na ginagawa ni Jean ang damage control dahil naghihingalo na ang kanyang lover. Ako ang backup plan niya. Totoo ang oras ko kasama si Nadine at Kathy, pero ang oras ko kasama si Jean ay parang B-movie. Ipinaalala sa akin ni Cynical Adam na tandaan ito sa panahon ng diborsyo at kapag naghahanap ng mga bagong relasyon. Kakaiba ang mga sumunod na araw, namumuhay sa isang kasinungalingan at pinapanood ang sarili kong gumanap ng isang papel. Sa positibong panig, inayos namin ni George ang bagong organisasyon ng trading, inirehistro ito sa Singapore, at inilipat ang CA portfolio. Nag-tech trade na ang CA sa $16.33%. Naging paranoid ako. Nagdagdag ako ng mga panseguridad na hakbang na nangangailangan ng fingerprint at password, ini-encrypt ang lahat ng aking mga file at email, at palaging pinapatay ang aking laptop. Dinelete ko ang lahat ng email na hindi galing kay George nang hindi binubuksan ang mga ito, ini-upload ang mga kinakailangang file sa cloud, ni-reformat ang aking telepono, at muling ini-upload ang mga kinakailangang data. Sinaliksik ko ang iba pang mga kawili-willing stock at nakipag-ugnayan sa mga potensyal na investor mula sa JP Morgan, tiwala na pinawalang bisa ng layoff ang aking non-compete clause. Noong Huwebes, inihatid ni Clarence ang bala na hinihintay ko, isang flash drive na naglalaman ng impormasyon tungkol sa 14 na babae na tinulungan ng mga Miller. Nangyari ang handover sa ibang coffee shop dahil sa aking tumindang paranoia. Kasama sa flash drive ang maikling bios at lumang litrato. 5 babae ang naninirahan pa rin sa lugar. Isa, si Lila, ay nagtatrabaho bilang isang escort. Bumili ako ng cellphone, tinawagan siya, at nagplano na magkita sa isang motel. Dumating si Lila sa tamang oras, maliit, payat, at may tattoo. Ipakita mo sa akin ang pera, sabi niya. Naglagay ako ng $200 sa kama at nagtanong, ano ang pakiramdam mo tungkol sa paggawa ng isang pagtatapat? Noong una ay tumanggi siya, pero nang linawin ko na gusto ko ng impormasyon, pumayag siyang magsalita. Isinalaysay ni Lila ang kanyang kwento, umalis siya sa bahay pagkatapos ng eskwela, napunta sa kalye, at nagsimulang magbenta ng sarili para sa pagkain at tirahan. Pagkatapos ng isang traumatikong insidente, dinala siya sa ospital at pagkatapos ay sa bahay ni Mrs. Miller, kung saan siya nanatili sa loob ng 6 na buwan bago umalis dahil sa pagkabagot sa mga patakaran. Tinanong ko kung nakaranas siya ng bullying sa bahay.
Nag-alangan siya, pagkatapos ay nagtanong, magkano? Nag-alok ako ng $5,000, mahusay siyang nakipagnegosasyon, humihingi ng $20,000 para tulungan siya at ang kanyang anak na babae na magsimula ng bagong buhay. Ipinangako ko sa kanya ang isang trabaho sa Chicago kung magiging maayos ang lahat, at totoong lumitaw ang kanyang mga mata. Nagtanong siya, kapwa umaasa at natatakot. Tiniyak ko sa kanya, at nagkasundo kami sa isang plano. Nagpalitan kami ng mga numero, at sinesave niya ang akin sa pangalang Jerry. Kumpleto na ang Phase 1. Sa bahay, pinanatili ko ang aking panlabas na anyo, at mukhang nabili naman ito ni Jean. Masyado siyang nakatuon sa Miller Legacy Project para mapansin pa ang iba. Nang alap ako ng mas maraming impormasyon hanggat maaari nang hindi nagdudulot ng hinala. Nagluto kami at kumain na magkasama tulad ng dati. Sa panahon ng almusal, binanggit niya na magiging abala siya sa bahay ng New Horizon at ang grand opening ay sa Lunes sa 10 a.m. Alam ko na mula sa website ng kumpanya at social media. Nagpanggap akong interesado at palihim na tinanong siya, nalalaman na dadalo ang mayor at lokal na media. Itinigil ba nila ang chemo at radiation para makaramdam ng sapat na kagalingan si Tony para makadalo? Tanong niya sa isang tao, malamang kay Evelyn. Pagkatapos ay humikbi siya ng bahagya. Magiging isang life-changing moment iyon. Hindi kong makakaya ko. Handa na ang aking mga papeles ng diborsyo, naghihintay ng pahintulot para mag-file. Ang Illinois ay isang no-fault state, kaya ito ay usapin ng irreconcilable differences. Sinimulan ko ang araw sa pamamagitan ng pagsuri sa SGX. Umabot na ang aming stock sa issue price nito at tumataas. Isang magandang simula sa Biyernes. Nakinig ako sa radyo ng WMA sa alas 9:30, kung saan tinalakay ni Evelyn ang bahay ng New Horizon, pinupuri ang pananagutan nitong sosyal at nanawagan para sa pakikilahok ng komunidad sa mga donasyon. Pagkatapos ay isang nag-aalangan na tumatawag ang Samira sa makinis na salaysay sa pamamagitan ng mga hikbi. Inihayag niya, please, huwag kayong maniwala na may natulungan ang bahay na iyon. Pinahintulutan nito si Mr. Miller na abusuhin ang mga babae. Mariin itong itinanggi ni Evelyn, ipinagtatanggol ang kanyang ama. Nagpatuloy ang tumatawag, ginawa niya iyon, at higit pa sa isang beses. Isa na akong puta ngayon, salamat sa mahal mong daddy. Ang pangalan ko ay Lila, at sinira ako ng iyong ama. Naputol ang koneksyon, at nagpunta ang istasyon sa isang commercial break. Nang bumalik sila, nahahati ang host sa pagitan ng pagpapatuloy ng orihinal na panayam at pagtugon sa nakakagulat na pagbubunyag. Sinubukan itong ipaliwanag ni Evelyn, ngunit umaalingaw ang mga linya sa mga reaksyon ng mga tagapakinig. Ipinagtanggol ng ilan si Lila, habang ibinasura siya ng iba bilang sinusubukang kumita. Isang ibang tumatawag, si Rita, ang nagsabi, inabuso rin ako ni Anthony Miller, nagdaragdag ng mas maraming gatong sa apoy. Isang may asawang babae na may mga anak ang tumawag na humihikbi na binigyan siya ni Miller ng stress at pinilit siyang gawin ang mga bagay na hindi niya matanggihan. Diniskonekta niya, nag-iiwan ng mahabang katahimikan bago makapagsalita ang host, na tumunog na parang umiiyak. Ang reaksyon ng publiko ay isang halo ng galit at pagtatanggol, ginagawang isang emosyonal na bagyo ang isang kwentong may mababang interes. Tinawagan ko si Vicky, isang lumang kaibigan sa high school na nagtatrabaho sa lokal na pahayagan at nag-aangkla ng balita para sa 2 panrehiyong istasyon ng radyo. Tinanong ko kung narinig niya ang nangyayari sa WMA at WTX. Mayroon na siya. Sinabi ko sa kanya na nag-aalala ako dahil ang asawa ko ay nagtatrabaho para sa MRE sa New Horizons Home Project. Hindi siya sigurado, ngunit sinabi niyang titingnan niya ito. Napansin na kung totoo, ito ang magiging pinakamalaking kaso ng pag-abuso sa Springfield sa loob ng 2 henerasyon. Pagsapit ng tanghalian, humupa ang kwento sa ere, ngunit nagliyab ang social media at Twitter. Noong una, pantay ang hati ng mga opinyon,
ngunit sa lalong madaling panahon ay naging isang matinding witch hunt laban kay Miller. Libu-libong mga babae ang nagbahagi ng kanilang mga kwento ng pag-abuso. Ang ilan ay detalyado, ang iba ay mito lang, at ang ilan ay graphic. Kumalat sa buong mundo ang impormasyon. Nahilo ako sa matinding sakit ng ulo, uminom ng Tylenol, at pakiramdam na marumi, nag-shower kung saan bumigay ako at umiyak ng mas malakas kaysa noong namatay ang aking ina. Napagtanto ko na nagpakawala ako ng isang firestorm na wala ng kontrol. Naging maliwanag ang kasabihan tungkol sa pagiging isang halimaw sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga halimaw. Ang kaya ko na lang gawin ngayon ay kumapit at magdasal. Sinundo ko si Nadine at Kathy, gumawa ng chicken stir-fry, at hinintay si Jean. Hindi siya umuwi, at patay ang kanyang telepono. Kumain kami at naglaro ng board game. Sa wakas ay umuwi si Jean bandang 10 PM, mukhang wasak. Narinig mo, buntong hininga niya. Narinig mo na ba ang lahat ng masasakit na bagay na sinasabi nila tungkol kay Tony? Bumagsak siya sa isang upuan. Inabutan ko siya ng brandy. Oo, parang kumakain ng tao ang boss mo. Kung may usok, may apoy. Hindi. Adam, mabuting tao siya. Hindi niya gagawin ang anumang bagay na tulad nito. Oras na para pumunta sa phase 2, Jean. Tumingala siya. Hindi mo siya masyadong kilala. Hindi mo ako kilala. Nagpatuloy ako, wala tayong mga sikreto. Mag-asawa tayo, kaya alam mo kung ano ang kaya kong gawin, katulad ng pagkakilala ko sa iyo. Tinitigan ko siya sa mata. Maaaring kilala mo si Miller bilang boss mo. Pero sino ang nakakaalam kung ano talaga siya? Naglaro ang nagkakasalungat na iniisip sa kanyang mukha. Hindi. Mabuting tao siya. Hindi niya gagawin iyon. Malalaman ko iyon. Paano mo malalaman, Jean? Boss mo siya, katrabaho mo. Maaari siyang nagtatago ng milyon-milyong sikreto. Palagi kong naramdaman na may itinatago siya. Siya ang uri ng taong hindi mo iiwanan na mag-isa kasama ang iyong asawa o mga anak na babae. Bamantong hininga siya, at siya, alam mo, sinubukan niya na ba ang anumang bagay sa iyo? Namutla siya, at nagpanggap akong hindi napapansin. Hindi kailanman. Paano mo pa magagawa itong tanong? Sinubukan niyang maging snarky pero nagtapos siyang mukhang dumbfounded. Dahil maganda kang babae, Jean. Kung totoo ang sinasabi nila tungkol sa kanya, dapat ay napaka-immoral niya. Bumulalas siya sa pag-iyak, nakatingin sa kanyang baso ng brandy para sa mga sagot na hindi niya nakita. Tinapos niya ito at umakyat sa itaas ng pagod, nagpapalam ng good night kay Dean at Kathy. Narinig ko ang shower na tumatakbo. Tinapos ko ang aking konyak at tumungo sa kama, nagpapanggap na nag-aantok nang bumalik siya. Kausap niya ang isang tao, malamang si Evelyn, binabanggit ang bangungot ng ilang beses. Tinanong niya kung bakit walang mas maraming babae ang nagsasalita at kinilala na hindi ito basta-basta mawawala. Tama siya. Gumawa siya ng pangalawang tawag. Hi, Tony, sabi niya. Narinig ko ang mga snippet kung saan tiniyak niya sa kanya na lahat iyon ay isang hindi pagkakaunawaan at malulutas. Halos hindi ko siya narinig na lumipat sa kusina, pero nahuli ko ang kanyang huling mga salita, mahal din kita. Narinig ko ang microwave na tumunog, at malamang na nagmeryenda siya ng mag-isa bago matulog. Sa oras na sumama siya sa akin, tulog na ako. Sabado ay nagising ako ng una, naghanda ng almusal, at hinatid si Nadine at Kathy sa sports practice. Sa bahay, kinausap ko si Vicky, na nagsabi sa akin na 4 na babae ang sumulpot. Sinabi ng kanyang mga source na itinuturing ng opisina ng mayor na nakakalason ang proyekto at inilalayo ang sarili nito, katulad ng ginagawa ng mga civic association. Pagsapit ng kalagitnaan ng umaga, inanunsyo ng Attorney General ang isang buong investigasyon. Kinausap ko si George tungkol sa negosyo at ang aking ama tungkol sa aking kasal. Sumang-ayon siya na hindi na ito maibabalik pero sinabi na makakayanan ni Nadine at Kathy katulad ng maraming bata sa US. Tinawagan ko si Jean. Nasaan ka?
Evelyn, ang mga abogado ng kumpanya, at ako ay nakikipaglaban sa mga kasong ito. Sigurado ka bang dapat kang makisali? Tanong ko nang may pag-aalala. Ang fallout ay maaaring malaki. Tumanggi siya gaya ng inaasahan. Noong katapusan ng linggong iyon, ang MRE ay may mas mababa sa 20% ng karaniwan nitong pagdalo sa palabas. Pagsapit ng Lunes, tumutunog na ang mga telepono dahil sa mga kinanselang order, at ipinagpaliban ang pagbubukas ng New Horizon. Noong Lunes, isa pang babae ang lumantad. Siya ay kasal sa isang mayamang negosyante at kilala sa komunidad. Sinabi niya na 2 beses siyang inabuso ni Miller sa loob ng kanyang 8 araw na pananatili sa bahay. Iniwan niya ang mga detalye ng kanyang abogado para sa isang class action lawsuit. Sa pagtatapos ng linggo, 5 bagay ang nangyari. Una, si Miller ay kinapanayam ng district attorney sa ospital, pagkatapos nito ay lumala ang kanyang kondisyon. Pangalawa, 3 sa 5 babae ang nagpatotoo sa pulisya tungkol sa mga pananakit na naganap mga 5 taon na ang nakalipas. Pangatlo, napilitan ang MRE na isara ang mga pintuan nito dahil sa media storm. Pang-apat, ang stock ng CAI lumampas sa $24 at nagsimula akong magbenta ng mga bahagi na naibalik ang aming orihinal na pamumuhunan habang pinapanatili ang 2/3 RDs ng stock. Pang-5, isinama ng aking ama si Dean at Kathy para sa katapusan ng linggo. Bumili ako ng isang bote ng 2012 vintage Veuve Clicquot upang ipagdiwang kasama si Jean. Nang makarating ako sa bahay, nakita ko ang isang MRE-branded na BMW X5 na nakaparada sa tabi ng Lexus ni Jean. Sa loob, umiiyak si Jean, at inaaliw siya ni Evelyn. Mga ginang, bati ko sa kanila, kumuha ng 3 champagne flutes, at pinutok ang tapon. Pinuno ko ang mga baso at ipinamigay ang mga ito. Nakatitig sila sa akin na gulat na gulat. Selot, nag-toast ako, uminom ng kalahati, at dumighay. Pagkatapos ay nagsimula ang sigawan. Jean, hihiwalayan mo ako. Akala ko isa tayong pamilya. Nakabukas ang mga papeles ng diborsyo sa mesa ng kape. Evelyn, paano mo nagawa ito? Adam, wala ka bang pakialam sa iyong asawa? Hindi mo ba siya mahal? Uminom ka, Jean. Ipinagdiriwang ang pagtatapos ng isang panahon. Tinapos ko ang aking champagne at inabot ang bote. Evelyn, una sa lahat, kaya ko, at ginawa ko. Pangalawa, tumigil ako sa pag-aalaga at pagmamahal sa kanya nang maging kirida siya ng iyong ama. Itinumba ko ang aking baso at nag-toast. Evelyn, mag-inom tayo para sa legacy ng iyong ama. Sana'y mabuhay siya ng sapat para humarap sa paglilitis upang malaman ng mundo kung gaano siya kakrap. Namutla siya at bumagsak. Bumaling ako kay Jean. Kumuha ka ng abogado. Ang mga bata ay mananatili sa aking ama hanggang sa maitatag ang kustodiya. Lumaki ang kanyang mga mata sa takot, na nakakita ng isang panig ko na hindi pa niya nakikita dati. Nabitawan ni Evelyn ang kanyang flute, na nagtapon ng champagne. Tiningnan nila ako na parang isa akong baliw na may gatilyo. Gusto mo ng champagne? Hindi. Iniwan mo akong mag-isa ng napakatagal kaya kailangan ko ng pakikipag-ugnayan sa tao. Sinubukan ni Jean na magpaliwanag, ngunit hindi matitigan ang aking mga mata. Naiintindihan ko. Tumawa ako ng walang pagpapatawa. At paano mo iyon pinamamahalaan ngayon? Muling inatake ako ni Evelyn. Ilang babae ang nakatulog mo habang wala ka. Laging gusto ng mga lalaki na ang kanilang mga babae ay mga anghel habang ginagawa nila ang anumang gusto nila. Huwag mong isipin na ang lahat ng lalaki ay kumikilos tulad ng iyong ama dahil lamang sa sinira niya ang mga batang babae sa mga kasal ay hindi nangangahulugang ang iba sa amin ay bumaba sa antas niya. Tinitigan ko siya, umaasang tatutol siya. Lumapit ako. Ang iyong ama ay isang maltreater, isang kriminal, isang baboy. Malamang namamatay siya bago makulong, ngunit ang kanyang reputasyon ay masisira. Ang kanyang proyekto sa legacy ay hindi magtatagumpay, ang kanyang pera ay itatali sa mga demanda, ang MRE ay mababangkrap,
at kakailanganin mong baguhin ang iyong pangalan at lumipat ng malayo. Nanginginig siya at umiyak. Sana isa siyang lalaki para mailabas ko ang aking galit. Evelyn, malamang na tumulong ka sa pag-akit sa mga babaeng ito, tulad ng ginawa ni Ghislaine Maxwell para kay Jeffrey Epstein. Bamuka ang kanyang bibig sa pagkabigla. Hindi. Lahat ay kasinungalingan. Ang aking ama ay isang mabuting tao. Bumaling ako kay Jean. Mayroon kang 2 oras para mag-impake at umalis. Kung narito ka pa rin pagbalik ko, tatawagan ko ang press at iimbitahan ko silang kapanayaman ka tungkol sa iyong pagkakasangkot. Buwisit ka, sabi niya. Aalis ako, ngunit kukuha muna ako ng abogado, at pagkatapos ay titingnan natin kung sino ang makakakuha ng ano. 2 oras, ulit ko. Umalis ako, ngunit pagkalipas ng ilang blok, naabutan ako ng adrenaline, at kinailangan kong huminto sa gilid ng kalsada na hinihingal at nanginginig. Pagkatapos ng 15 minuto, nabawi ko ang kontrol at tinawagan ko ang aking ama. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa pag-alis ni Jean at hiniling ko sa kanya na panatilihin sa kanya si Dean at Kathy. Maaaring bumisita si Jean ngunit hindi maiiwan na mag-isa kasama sila. Nag-usap kami, at pagkatapos ay nagmaneho ako ng walang patutunguhan bago kumuha ng gasolina at umuwi. Alas 10 na ng gabi nang makabalik ako. Ang bahay ay parang isang mausoleum na puno ng mga multo ng mas maliligayang panahon. Ang katahimikan ay nakabibingi, at hindi ako makatulog. Sinabi ni Socrates na ang isang buhay na hindi sinusuri ay hindi sulit na ipamuhay, ngunit iniiwasan kong suriin ang aking psyche ng masyadong malalim. Alam ko na lumala na ang mga bagay at hindi na mapipigilan. Natakot ako kung ano ang maaaring mangyari kung ang sitwasyon ay humantong sa korte at nagpasya na ilabas si Lila sa bayan upang alisin ang aking direktang koneksyon. Kinaumagahan, kasing pagod ako nang matulog ako. Pagkatapos ng aking morning routine, nag-almusal ako sa downtown at tinawagan ko ang mga bata. Ayos lang sila, bagaman pinaghihinalaan ni Dean na may mali. Habang nagkakape, naabot ko si Lila. Naibigay ko ba gaya ng ipinangako? Tanong niya. Kinumpirma ko na ginawa niya. Inayos namin ang kanyang paglipad sa Chicago sa susunod na araw. Naglipat ako ng $25,000 mula sa aking offshore account sa isa sa kay George, pagkatapos ay sa kanyang bagong bank account. Si Lila ay papunta na sa isang trabaho bilang isang property management assistant na itinakda ng isa sa mga kontak ni George. Nasa pangalawang tasa na ako ng kape nang tumawag si Vicky. 3 babae ang nagdemanda kay Miller na humihingi ng danyos. Ang mga papeles ay ihahatid sa Lunes. Nag-usap kami ng ilang sandali. Siya at ang mga editor ng balita ay nagulat sa timing at sa paraan ng pagkalahad ng kwento. Ngunit dahil sa kasalukuyang klima, hindi ito nakakagulat. Sa sandaling makakuha ng publisidad si Lila, na nag-claim na siya ay isang courtesan, sumunod ang iba, katulad ng kaso ni Harvey Weinstein. Ginugol ko ang buong Sabado kasama si Dean at Kathy. Sinabi ko sa kanila na hiwalay na kami ng kanilang ina dahil nagkakaroon siya ng affair sa kanyang boss, si Anthony Miller. Hindi naintindihan ni Kathy, ngunit naintindihan ni Dean. Nakipagtulog siya kay Mr. Miller, Dad. Tumango ako ng malungkot. Oo, magkasama na sila ng matagal. Umiyak si Kathy, habang hindi natitinag si Dean. Nagpunta kami sa golf course kasama ang aking ama at tumama ng ilang balde ng bola. Ginamit ni Dean at Kathy ang aking mga lumang club at nagkaroon ng magandang natural swing. Naghapunan kami sa isang Greek restaurant at pagkatapos ay natulog. Bumalik ako sa aking tahimik at malungkot na bahay at nagkaroon ng isa pang walang tulog na gabi. Noong linggo, tumawag ang kanyang mga magulang, na umaasa para sa pagkakasundo para sa kapakanan ng bata. Paano ako makikipagkasundo sa isang babaeng nagkakaroon ng affair sa loob ng maraming taon? Tanong ko, lalo na sa isang baliw tulad ni Miller. Bamantong hininga sila, at tiniyak ko sa kanila na malalaman ito sa korte. Naiwan sila sa isang nabasag na pananaw sa buhay ng kanilang anak na babae.
Ang buhay ay nagpatuloy ng dahan-dahan at masakit. Bumalik sa akin si Dean at Kathy, at lumipat ang aking ama upang tumulong. Nagkaroon ng momentum ang aking negosyo habang tumatanggap kami ni George ng positibong feedback. Ipinabatid sa akin ni Vicky na isang pang-apat na babae ang sumali sa demanda laban kay Miller, ngunit hindi si Lila, na nalaman kong kakaiba. Nagkaroon ako ng pagpupulong kasama ang mga abogado ni Jean tungkol sa paghahati ng ari-arian. Nag-set up ako ng mga investment account para sa edukasyon ni Dean at Kathy mula sa aming pinagsamang mga ari-arian, kaya hindi sila maaaring galawin. Ang aking huling paycheck at mga pagbabayad mula sa JP Morgan ay napunta sa aking offshore account. Pinaghihinalaan ng kanyang abogado ang isang golden handshake ngunit walang ideya kung magkano ito. Oras na lamang bago nila ay subpoena ang mga dokumento ng HR. Hindi ako nag-alok ng anuman kay Jean, dahil mayroon siyang magandang trabaho. Ikinatwiran niya na dapat mayroong hindi bababa sa $250,000 sa cash at malapit sa cash na mga ari-arian. Tiniyak ko sa kanila na nawala ito sa hindi kumikitang mga stock. Tinawag itong crap ni Jean at ng kanyang abogado, ngunit tumawa ako. Kunin mo ang deal, Jean. O lalaban ako hanggang maubusan ka ng pera para sa mga abogado. Pipiliin kita sa pananalapi. Bakit ka nagiging isang idiot? Tanong niya. Nararapat sa akin ang kalahati ng anumang natitira sa ating kasal. Pumunta ka sa iyong pangalawang asawa at humingi ka sa kanya ng pera. Mas nagkaroon ka ng kasal sa kanya kaysa sa akin, ngunit magmadali ka. Maaaring wala na siyang pera pagkatapos makuha ng mga babaeng iyon ang nararapat sa kanila. Umabot ito ng ilang buwan. Ang paninindigan ni Jean ay nagbabago bago mula sa pagpupulong patungo sa pagpupulong. Sinabi niya na ginawa kong magmukhang mas seryoso ang kanyang relasyon kay Miller kaysa sa dati, pagkatapos ay sinisi niya ako sa kanyang pag-uugali, pagkatapos ay gusto niyang makipagkasundo, at sa wakas ay nagbanta na lilinisin ako. Sinabi ng kanyang abogado na ibabalik niya siya sa bahay kaagad. Ibinigay ko sa kanya ang aking pinakamalaking ngiti. Mag-ingat ka, Jean, o ilalantad ko ang iyong pagkakasangkot dito. Namutla siya. Subukan mo at tingnan kung ano ang susunod na mangyayari. Habang papalabas ako sa opisina ng abogado, napansin kong nakatitig sa akin si Evelyn. Nginitian ko siya tulad ng isang ngiti sa Walking Dead. Nag-aalangan ang kanyang ngiti. Dapat ay nanatili ka sa labas nito, Evelyn. Anihin mo kung ano ang iyong itinanim. Pagkalipas ng 2 araw, mas mayaman si Lila ng $5,000, at ang mga lokal na pahayagan, Twitter, at social media ay nagliliyab sa mga revelasyon tungkol kay Evelyn Miller na tumutulong sa kanyang pinahiya na ama, si Anthony Miller. Nahaharap ang opisina ng DA sa pagpuna dahil sa hindi pag-aresto kay Miller o pag-aksyon laban sa kanyang anak na babae. Sa isang media briefing, sinabi ng opisina ng DA na ang investigasyon ay nasa maagang yugto pa lamang, ngunit hindi nagpigil ang press, at sumiklab ang isa pang bagyo. Mabilis na pinuntirya ng publiko, na gumagaling pa rin mula sa iskandalo ni Ghislaine Maxwell at Jeffrey Epstein, si Evelyn. Si Miller ay kinasuhan ng 4 na babae, na nagpapataas ng aking pagkabalisa at pagkawala ng tulog. Ang pagpunta sa korte ay isang malaking panganib at maaaring magpatigil sa lahat. Pagkalipas ng 6 na linggo mula nang bumalik ako mula sa Singapore, tumunog ang doorbell. Si Evelyn ito. Anong kailangan mo? Tanong ko ng blanko. Pwede ba tayong mag-usap, Adam? Hindi. Ayokong may ugnay sa isang carnivore na tulad mo. Isinara ko ang pinto, ngunit tumawag ulit siya, nagmamakaawa na mag-usap. Nasaan ang iyong entitlement cow? Naalala ko, ngunit sinabi, sa palagay ko hindi. Gusto mo lang akong i-record. Nangangako akong hindi ko gagawin. Mabuti. Uminit ang kanyang mga mata, ngunit pinigilan ko siya. Ilagay mo muna sa kotse ang iyong personal na telepono. Itinakda ko ang aking telepono para mag-record. Sige, magsalita ka. Mukha siyang hindi sigurado kung tatayo o uupo ngunit sa huli ay umupo sa gilid ng sopa.
Alam kong ikaw ito, Adam. Nilikha mo ang bangungot na ito. Tinitigan ko siya ng walang emosyon. Itigil mo ito, Adam. Nanatili akong tahimik, at binago niya ang paksa. Ang iyong mga pag-angkin tungkol sa aking ama ay mga kasinungalingan. Kailangan silang pabulaanan. Tumawa ako. Walang akong magagawa. Nasa korte na ngayon. Pakiusap, Adam. Alam kong mapipigilan mo ito. Ngayong bumagsak na ang mundo mo, gusto mo ang tulong ko. Nasaan ka nang kasama ng iyong ama ang aking asawa? Namula ang kanyang mukha. Oo, tumutulong ka. Tinitiyak na pumayag siyang maging trumpet ng iyong ama. Nagtitigan kami sa katahimikan. Sa wakas, nagtanong siya, kailan ka masisiyahan? Hanggang sa ganap na masira ang iyong pamilya, Evelyn. Nanginig siya. Walang titigil, walang ceasefire, walang kapayapaan. Nagsalita ako ng dahan-dahan, tinitiyak na naiintindihan niya na hindi ito isang laro. Napagtanto niya ang katotohanan at natahimik. Pagkatapos ay ginulat ako sa pagtatanong, gusto mong maghayganti sa akin, paano? Ikinwento niya ang kanyang mga kamay, hindi makatitigan ang aking mga mata. Naghihirap, umalis siya at tumakbo sa kanyang BMW. Pinanood ko siyang umalis, nakakaramdam ng kasiyahan at pagkasuklim sa aking kalupitan. Bagaman maaga pa, gusto kong uminom. Ginugol ko ang natitirang bahagi ng linggo sa loob at labas ng mga opisina ng abogado habang nagtatrabaho sa mga bagong kliyente. Natatapos na namin ni George ang angkop na pagsusumikap sa mga promising listing sa Hong Kong at Johannesburg Stock Exchanges. Ang class action lawsuit ng 4 na babae laban kay Miller ay nagpapatuloy. Sinusubukan ng mga Miller, sa pangunguna ni Evelyn at ng kanyang mga abogado, na makipag-ayos sa labas ng korte. Nahirapan ang sa pagyusig sa isang lalaki sa dulo ng kanyang lubid, kaya naghintay kami. Halos nalinis na ang mga Miller, at nakatanggap ang mga babae ng mahigit $2 milyon bawat isa. Epektibo nitong minarkahan ang pagtatapos ng kailangan ko ng isang bagay pa para makumpleto ang aking paghihiganti, kaya pumunta ako sa ospital at pumasok sa silid ni Miller, na nagmumukhang opisyal at naglalakad na parang nararapat ako doon. Walang pumihil sa akin. Gusto kong malaman niya kung sino ang sumire sa kanya at sa kanyang legacy. Nabuhay pa siya ng 2 araw. Ipinakremate siya ni Evelyn, at 5 tao lamang ang dumalo sa maliit na pagtitipon, kasama si Jean. Gusto niyang isama si Dean at Kathy sa kanya. Sinabi ko sa kanya, makikita kitang patay muna. Gagawin mo nga, hindi ba? Sagot niya na may halong takot at pagkamuhi na katulad ng huling tingin ni Evelyn. Sinira mo siya, hindi ba? Lahat dahil nagkaroon kami ng relasyon. Nabalisa ka at sinira ang napakaraming buhay. Umiyak siya. Tumawa ako ng malakas. Nagtanim ka ng mga buto, Jean. Bakit hindi mo na lang sinabi sa akin na gusto mo ng iba? Maaari tayong nagdiborsyo. Ngunit pinili mo akong pabayaan. Inamin niya ng tahimik, mahal ko si Tony. Binigyan niya ako ng kailangan ko. Sa iyo, pakiramdam ko ang trabaho mo ang nauuna. Pagkatapos noong nagkaroon kami ni Dean at Kathy, pakiramdam ko ay mas pinabayaan ako. Maaari akong umalis, ngunit hindi ko ginawa. Nagpatugtog ako ng recording sa aking telepono. Sulit ba? Tanong ko. Hindi. Hinabol ni Miller. Sinira mo ang lahat ng pinaghirapan ko. Kasalanan mo yan, Miller. Sinira kita ng malaki. Paano mo nalaman na ginagamit ko sila? Tanong niya. Nagsimula akong tumawa ng hindi mapigilan. Hindi ko alam, Miller. Akala ko ay ginagawa-gawa ko lang, ngunit ngayon nakikita ko kung bakit hinabol ka ng mga babaeng iyon. Lahat ay bumukas sa isang maliit na bitak. Buwisit ka, Carter. Hingal niya. May utang sa akin ang mga babaeng iyon. Sinubukan niyang umupo. Bumagsak si Jean sa sahig na gulat na gulat. Umalis ako, iniwan ko siya. Nang ibenta ni Emar ang mga ari-arian upang magpalaya ng cash, binili ko ang bahay na ginagawa nilang New Horizon House nang halos wala. Inihayag ko na gagawin ko itong ganap na shelter para sa mga inabusong babae,
Pinalitan ito ng pangalan na Joy Carter House pagkatapos ng aking ina, at inilagay ito sa tiwala sa aking ama at sa 4 na babaeng nagdemanda kay Miller bilang mga trustee. Nag-ambag sila sa proyekto, at pinuri kami ng media. Sa panahon ng diborsyo, nakuha ni Jean ang pangunahing kustodiya, at nagbayad ako ng alimony hanggang sa mag-18 si Dean at Kathy. Maaari siyang manatili sa bahay ngunit kinailangan niyang mag-ambag ng 50% sa mortgage. Ang alimony para sa kanya ay 0. Nang akusahan niya ako ng pagtatago ng pera, pinagbantaan ko siya, at umatras siya. Naging maingat siya sa akin. Sa huli ay nagdiborsyo kami. Bumili ako ng 3-bedroom condo para makasama ko ang mga bata. Halos bawat weekend ay kasama ko sila dahil abala si Jean sa pagbebenta ng mga bahay. Namiss ko sila kapag regular akong naglalakbay sa Far East, ngunit sa pangkalahatan, hindi gaanong masama ang buhay. Pinagtawanan ko ang sarili ko. Mahirap ang mga bagay ngunit kaya pa rin. Natapos kaagad ang relasyon ni Jean kay Evelyn matapos kong ipakita sa kanya ang tape ng aking paghaharap kay Miller. Ipinakalat ko rin ang isang na-edit na bersyon ng tape kasama ang pagtatapat ng kanyang ama. Nagkaroon ito ng sarili nitong buhay. Umalis si Evelyn pagkalipas ng ilang buwan, at hindi na ako nakabalita sa kanya. Nakilala ko si Lila sa Chicago, na ang tunay na pangalan ay Lian Roxton. Nalinis na siya at nag-e-enjoy sa kanyang trabaho. Alam mo ba? Tanong ko. Parang isang open secret, sabi niya. Walang umamin ng direkta sa pang-aabuso. Natakot ang lahat na ang pagpapaalis sa kalye ay mas masahol pa. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ko. Tumawa siya. Wala akong ideya. Hindi ako inabuso. Kinontak ko ang ilang babae. Inalok ko sila ng $5,000 para sabihin na inabuso sila. Tinitigan niya ako. Hinahamon akong tumutol. Ngunit hindi ko ginawa. Si Rita French, ang pangalawang babae na kinontak ko, ay bumagsak sa telepono. Siya ang unang tumawag sa istasyon ng radyo nang nasa ere ang anak na babae ni Miller. Ang Mito campaign ay nagsimula ng organiko mula roon. Sana ay nakagawa ka ng maraming pera, nakiramay ako. Umiling siya. Sa oras na nagdemanda sila kay Miller, nasa Chicago na ako at wala sa loop, ngunit binigyan mo ako ng magandang simula, Adam. Salamat. Kumpleto na ang aking paghihiganti, at naramdaman kong makatwiran ang aking mga aksyon. Ang mga Miller ay nawasak tulad ng sa isang fictional saga. Natuto ako ng mga aral sa paghihiganti at isinagawa ko ang mga ito sa mga paraan na hindi ko maisip. Sa pananalapi, bumubuti ang mga bagay, lumalaki ang negosyo, at pinag-uusapan ni George na bibilhin ko siya para sa kanyang pagreretiro. Ayos na ayos sina Dean at Kathy, na nakatuon sa paaralan, mga kaibigan, at sports. Nagpatuloy ang buhay. Mga 4 na taon pagkatapos ng diborsyo, nagsimulang makipag-date si Jean sa isang mas matandang lalaki. Sa huli ay nagpakasal sila. Sinabi ni Nadine at Kathy na mabait siyang lalaki. Nanatili akong single at hindi seryosong nakikipag-date sa sinuman, malamang dahil sa natitirang mga isyu sa pagtitiwala. Sa pagpupumilit ng aking ama, nagsimula akong magpakonsulta sa trauma counselor at nagsimulang pagbutihin ang aking buhay, ngunit marami pa akong kailangang gawin.